wabarakatuh. Yun ay pag-aaralan natin ang tungkol sa panahong bigat. Pero bago simulan yan, tatawarin ko muna ang attendance. Okay, so ban ba sa klase? Wala po, sir. Okay, very good. Kami. Okay. So, ano ba ang pinag-aralan natin nung huling araw? Patungkol po sa kahirapan, sir. Okay, very good. Okay, ngayon is tatalakayin naman natin ang lipunan sa panahon ng feudalismo. Okay, so, pwede pag-ibasa? Mr. Tungkayo? Lipunan sa panahon ng Pidal. Ang lipunan sa panahon ng Pidal ay isang sistema kung saan ang mga tao ay nakatira sa isang hierarchy. Sa tuktok na ay ang hari ay Ret at Reyna na nagbibigay ng upa sa mga besers. Ang mga besers ay mga maharlika na nagsisilbi sa hari sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Ang mga besers naman ay nagbibigay ng upa sa mga magsasaka na tinatawag na serf. Ang mga serf ay nagtatrabaho sa lupa at nagbibigay pagkain at servisyo sa mga besers. Okay, maraming salamat, Mr. Tungkayo. Welcome. So, ang lipunan sa panahong feudal is isang sistema kung saan ang mga tao ay nakatira sa hierarchy. Ang hierarchy ay isang pyramid na kung saan is mayroong pangkat ang mga tao doon. Ang una is ang hari at ang reyna. Ang sunod ay ang bayside. And ang nasa baba ay yung serf or ang alipin. So yung hari at reyna, lahat ng pangkat na ito is mayroong tungkulin at responsibilidad. Okay, so yung hari at reyna, ang unang tungkulin at responsibilidad nila is okay, pwede pag-ibasa ang Pagprotekta sa kanilang kaharian. Salamat. Okay, ang pagprotekta sa kanilang kaharian is ang hari at reyna ay nangangahulugan ng nangangahulugan na ito ay ang pagresolba nila sa or pagprotekta nila sa kanilang nasasakupan. Okay? And sunod is pag-ibasa, pagbigay ng hustisya sa kanilang nasasakupan. okay, maraming salamat. Ang hari at reyna is nagbibigay sila ng hustisya sa kanilang nasasakupan. Kumbaga dito sa atin ay sila yung halimbawa sila yung mga nasa posisyon tulad ng mayor or mga kapitan. Okay, so pangatlo ay pag-ibasa, Mr. Alonto. Pagbibigay ng mga lupa sa mga Dito na. Ay, okay, got it. Sige, sige. pagbibigay ng mga lupa sa mga besan. So, ang hari at reyna is merong responsibilidad sa kanilang mga nasasakupan na kung saan is binibigyan nila ang mga besan ng mga lupa na pagsasakaan nila. Ang mga besan kasi sila yung mga tauhan ng mga hari at reyna. Okay? So, last na tungkulin at responsibilidad ng hari at reyna is okay, Mr. Ragya. Pangalagaan ang kanilang mga nasasakupan. Okay pa, okay? So, yung sa uling tungkulin at responsibilidad nila is kailangan nilang pangalagaan ang mga taong nasa kanilang lugar. So, kaya nagsinabi ko kanina, sila yung nasa posisyon upang gawin yun. Okay, so pangalawang pangkat is ang besan. Okay, ang besan naman is sila ginawang parang tauhan ng mga hari at reyna. Sila yung mga taong maharlika na ginawang mga sundalo ng hari at reyna. So, meron din silang responsibility, tungkulin at responsibilidad. So, unang responsibilidad nila is serbisyo militar. So, gaya ng sinabi ko, sila ang nagiging sundalo ng mga hari at reyna. So, kapalit nun,
kapalit na ginagawa nila yun na serbisyo sa area trena, ay binibigyan sila ng lupa. Okay, so pangalawang tungkulin at responsibilidad nila is magiging tapat. So bilang militar ng area trena, kailangan nilang maging tapat sa kanilang mga kung tawagin nila ay Panginoon. Okay, so pangatlo is pangangalaga sa lupa. Okay, so ang Baysal is binigyan ng hari at reyna ng mga lupa na kanilang pangangalagaan. So yun ang kanilang bayad bilang pagiging militar. Okay, huling tungkulin ng Baysal is pagbibigay ng hustisya. So ang mga Baysal ay parang mga pulis na sila yung nagbibigay hustisya sa kung merong nangyari kaguluhan or kung halimbawa merong magnanakaw, is sila yung gumagawa ng paraan upang yun ay mahuli at maparusahan. Okay, so ang huling pangkat is ang serf at alipin or alipin. Okay? Ang serf at alipin ay meron ding tungkulin at responsibilidad. Una ay ang pagtatrabaho sa lupa. So sinong merong idea sa tungkulin at responsibilidad sa trabaho sa lupa? Sa aking palagay, sir, yung pagtatrabaho sa lupa, di ba po ang hari ay binibigyan niya ang Baysal ng mga lupa. So yung mga lupa na yon, ang nagtatrabaho dun is yung mga serf o yung mga alipin. Okay, maraming salamat. Very good. Okay, so tama yun, tama. Nagtatrabaho ang mga serf or alipin sa lupa na ibinigay ng Baysal sa kanila. Pangalawang tungkulin at responsibilidad nila is pagbabayad ng buwis. Okay, sinong makapagbibigay ng idea dito? Okay, Mr. Ang pagbabayad ng buwis ay parang yung sa Baysal na binigay ng hari sa kanila yung binigay sa kanila yung lupa sa mga Baysal, tapos pinapatrabaho naman nila yung mga serf o alipin. Yung mga alipin naman nagbabayad sila ng buwis sa hari na para yun naman yung makonsumo ng hari para sa pagbibigay niya ng mga pagkain doon sa mga militar at sa personal na kanya mismong kinakailangan. Dahil doon niya kinukuha sa bayad ng mga alipin. Okay, maraming salamat. Very good. So, ngayon, ang pagbabayad ng buwis ng serf at alipin. So, itong serf at alipin is ang pagkakaiba nila, ang serf is hindi na nagbabayad ng buwis. Itong alipin is nagbabayad sila ng buwis. Okay yan. Pero parehas lang sila na nasa babang pangkat. Okay, so pangatlong tungkulin at responsibilidad ng serf o alipin is pagbibigay ng serbisyo. Okay, sinong may idea dito? Alip. Okay, ikaw ulit. Yung sa ano po, yung sa alipin po, kumbaga wala na po silang kalayaan. Kumbaga sa surf, na yung mga surf ay meron pa silang kaunting kalayaan kumpara sa mga alipin. Na yung alipin, kahit anong iutos natin sa kanila, na wala na silang magagawa sapagkat sila ay alipin na lamang. Yun lamang po. Okay, maraming salamat, Mr. Jeff Figure. Okay, very good. So, ang susunod na tungkulin at responsibilidad ng serf at alipin is pagsunod sa batas. Okay, so, sinong merong idea? Miss Ronana? So pagsunod sa batas. So yung mga serf o alipin is kailangan nilang sundin, pagsumunod sa batas na ibinigay ng hari na kanyang pinagpunta sa mga Baysal at kailangan masunod ng mga alipin. Yan po, sir. Salamat. Intindihan niyo ba? Opo, sir! Opo, sir! Malinaw. Ganon is, meron akong ipapakita sa inyong larawan. Okay, so suriin niyo mabuti kung ano ang mapapansin niyo dito. Okay? So, ibibigay ko sa maggrupo kayo ng 3. Magbilang kayo ng 1 to 3, okay? One group na ito. Ito, 1 to 3, okay? una, dalawa, ikatlo yan. Ibibigay ko sa inyo itong larawan na ito at ang leader ang mag-explain ng kung ano ang kanyang
Nakita dito. Nakita, okay? Oo, yun ako. Mahirap. Mahirap mo. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minutes. Sabi mo, peto, sige. Sino sa... Ganun ka, bakit mo? Nag-upload ko din. Thankful sa yun. Naman sa Okay na? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sino yung mga leader ng group nyo? Sir, ako po. Okay, so, sino munang Sir, ako rin po. Okay, ikaw Mr. John Pickett. Assalamualaikum. Ako po yung group, isa sa mga nag-group sa ating talakayan. Ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo yung dalawang larawan na kung saan ay makikita natin dito yung hari, Baisal, pati yung mga alipin o yung mga tao sa ating napag-aralan. Yung mga hari ay nag-iisa lang at lahat ng kanyang gusto ay nakukuha niya sapagkat siya yung hari o siya yung amir. Tapos yung dito naman sa Baisal, sila yung tagasunod sa hari na kung saan ay lahat ng sinasabi ng hari ay ginagawa nila at sinusunod nila. Tapos sinasabi naman nila sa kanilang mga alipin at yung mga alipin ay walang nagagawa kundi sumunod lamang sa gusto ng Baisal at sa kanyang hari. Yun lamang po, Ginoo. Okay, maraming salamat Mr. John Pickett. Napakagandang paliwanag. Okay, bigyan natin ng palakpak Mr. John Pickett. Okay, sino ang pangalawang grupo? Miss Arat. Okay, bigyan natin paliwanag. So kung makikita nyo sa larawan, ang napunta sa amin is yung mga alipin o yung serve. So sa alipin, parang yung lipuna sa panahon ng Pidal, parang hanggang ngayon is nandun pa rin siya. Hindi siya nawawala kasi yung kumbaga dito meron silang kumbaga triangle kung saan may hari, Baisal, then yung alipin. Sa ngayon naman, hindi na siya triangle, pero parang ganun na rin siya. Kung may pera ka, meron kang uutusan yung mga escort mo. Then yung mga escort mo, uutusan naman is yung mga katulong. So parang hanggang ngayon is nabubuhay pa rin siya or nangyayari pa rin siya sa panahon na to. Yun lamang po. Okay, maraming salamat Miss Parana. Okay, palakpakan natin si Miss. Okay, so sino yung pangatlong grupo? Okay, Mr. Dito ka sarap. Dito sa aking litratong ito, ang aking nasuri ay ito ay mga hari at reyna. At mapapansin natin sa litrato na ito ng kanilang mga kasuotan ay magagara at magaganda. Sila ang pinoprotektahan nilang kanilang kaharian. So, yun lang. Okay, maraming salamat. Okay, palakpakan natin si Mr. Karin. Okay, so sa tingin ko is naintindihan yung aking paliwanag. Okay, so dahil doon is magbibigay ako sa inyo ng maikling pagsusulit. Maganda. Kumuha kayo ng malinis na kwaderno. Okay, so bibigyan ko kayo ng 5 minuto para masagutan ito.
makagustuhin. Ano ba? Sa'yo, buo ko sa school. Buo ko sa school. Diyan ko na sa ML yung pamasahan ko. Binubod. Manahan. Drawing yun. Okay, tapos na? Yan nyo. Siya kumat. Magapo. Pag-imay papel mo. Ayun, sarang answer mo. Uy, wala ka lang pa. Sarang sagot mo. So, sir. Thank you. Nagambo. So, tapos na ang ating maikli pagsusulit. Ito siya matching. So, meron pa ba tayong katanungan sa ating tinalakay? Wala na po, sir. Okay, so, kung gano'n is, ngayon is, naiintindihan niyo na ang aking tinalakay ay magbibigay ako ng takdang aralin. Okay, so isulat niyo ang ating takdang aralin at sabayin niyo lang ito sa sagutan. Okay, so Yes, sir. okay po. Una is magsaliksik kayo sa isang kilalang kabalyero or kilalang serf or alipin sa panahon ng feudal at iulat ito sa susunod na ating pagkikita or klase. Okay, so nasulat nyo na ba? Yes, Okay, okay. So hanggang dito na lang. Okay, maraming salamat sa inyo and tumayo kayo at paalam na sa inyong lahat. Paalam. At maraming salamat.